Ako po, mga banateros, mukhang isusunod si Senator Joel Villanueva dito kay Senator Jinggoy Estrada. At may posibilidad na lilipat itong si Joel Villanueva sa BBM Senators para hindi siya gipitin, hindi siya makasuhan. So, di natin alam kung gaano katotoo yan. Pero may video po ako niyan, abangan nyo ha. Kung yan ba ay may posibilidad na lilipat si Senator Joel Villanueva or hindi. Pero alam naman na natin na kung ano yung ginagawa, kung ano yung ayaw ni Idol BBM, ayaw na ayaw niyang hindi mo siya sundin sa kanyang kagustuhan. At yung mga hindi niya mapasunod sa kanyang kagustuhan, kahit wala itong kaso or may kasong matagal nang ilang taon nang nabasura, ay kaya niyang buhayin at kaya niyang ikaw ay sampahan ng kaso sa pamamagitan ng sali-salita. Kagaya lamang ng ginawa kay former di ba? Kay former Senator Revilla at kay Pastor Apollo Kibuloy. Kay Pastor Apollo Kibuloy 5 years na ho yun or mahigit pa na binasura na yung kaso na yun pero binuhay nila. 'Di ba? So ganyan na ganyan ang kalakaran ngayon. So kayo mga banateros, anong sa tingin nyo? Ikaw ba ay naniniwalang lilipat si Senator Joel Villanueva sa kampo ng BBM Senators? At ito pa pala, speaking of senators, nakakatawa lamang po na isipin na etong BBM senators ay may nakakatawang ginagawa ngayon. Ito, basahin natin ha. May posibilidad na armadong grupo ang manggugulo sa Senado ayon kay Sherwin Gatchalian. Ipinagtanggol ni Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng work from home argument at paghihigpit sa seguridad ng Senado, iginiit na ginawa ang hakbang bilang ipag-iingat matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa posibleng banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, ito nakakatawa, nakipag-ugnayan na ang Office of the Sergeant at Arms sa National Bureau Investigation or NBI. Ang tanong dito at ang nakakatawa kasi alam naman natin na NBI ang nagpasimula ng gulo sa Senado. Pero bakit wala kayong naging aksyon nun? Tapos ngayon na nabalitaan nyo na may manggugulo sa Senado, magsusumbong kayo doon sa unang nanggulo sa Senado. Grabe na ginagawa nyo sa amin. Talagang pinamumuha nyo sa amin kung parang gusto nyo talagang, gusto nyo palabasin na tanga kami, hindi namin nalaman yung mga nangyari nung nakaraan. Nakakatawa na lang talaga. Kung sino yung nanggulo sa Senado, doon din sila magsusumbong. Hindi ko sinasabing etong banta sa Senado ngayon ay maaaring NBI ha. Disclaimer tayo, hindi ko sinasabing ganon. Pero alam naman ng lahat na ang mga NBI, etong NBI sa pamumuno ni Director Kohol Matibag ay sila yung nanggulo sa Senado. Kung wala sila doon, hindi naman magkakagulo. Nung panahon pa nga lang ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, sila ang unang nanggulo at hinayaan pa nilang isama nila si Trillanes doon at makapasok pa, 'di ba? So bawal na bawal 'yun. So ngayon na may banta sa Senado, doon pa rin sila lalapit kung sino yung mga unang nanggulo sa Senado. Malaking katarantaduhan na talaga yung ginagawa nyo. Guys, nabasa nyo yun or napanood nyo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Kahit ako naluha din eh. Ang sabi niya, naiiyak daw siya kapag naaalala niya daw ang kahirapan ng bawat Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Ang katinang ilong ko. Tangina. Akalain mo yun? Nasasabi mo yan? Naluluha ka? Tingin mo? Naluha ka pa niyan ha?
Naluha ka o baka naman naiiyak ka dahil wala na kayong manakaw ngayon dahil yung 2026 national budget ay baka ubos na kaya naiiyak ka. Oo, kaya baka naluluha ka dahil yung ibang mga alagad mo ay hindi pa nakakatanggap na naman ng panibago kasi may napanaginipan ako na buwanan pala ang bigayan sa mga garapata. Yung mga garapata, kilala niyo naman na siguro kung sino yung mga yan. Yung mga garapata na panay banat sa mga Duterte, buwanan pala ang bigayan nun. Hindi pala isang bagsakan lang. Kasi nga, syempre, mautak sila eh. Baka biglang pagbigay ng pera ngayon, bukas, bumaliktad na ulit. So, syempre, dapat buwan-buwan ibinibigay. So, grabe, no? Ang kapal ng mukha mo, Ferdinand Bongbong Marcos, may paiyak-iyak ka pa. Pagkatapos ng nangyayaring nakawan ngayon na ikaw mismo ang itinuturong mastermind, tapos, tangina, may paiyak-iyak ka pa, ha? Paalala lang, ha? Baka nakakalimutan mo. Top 3 tayo sa buong Asia. No? Sa buong Asia na pinakakurap na bansa. Pang top 3. Sayang, no? Hindi pa nag-top 1, no? Sayang opportunity. Utangin lang yan. Akala mo talagang naluluha daw siya dahil naalala niya daw yung kahirapan ng bawat Pilipino. Ulol! Tigil-tigilan mo kami sa mga ganyang, lumang style nyo na yan. Pero ang ganda, ha? Ang galing kasi yung style nyo, talagang nami-maintain nyo. Kasi simula nung eleksyon, hanggang ngayon, paawa epek, pagsisinungaling, puro ganun lang paulit-ulit lang doon. At hindi mo aaminin. Yan. Or, hindi pala, may bago pala sila. Yung ibibintang sa iba. Yan. Galing, no? Tangina mo, kupal. Tigil-tigilan mo kami sa mga ganyan-ganyan, may paiyak-iyak ka pa. Hoy, hindi ka dumanas ng kahirapan simula nung pinanganak ka sa mundong to. Kaya tigil-tigilan mo kami na kunwari nararamdaman mo yung nararamdaman namin. Hulul! Alam niyo ba mga banateros na sa kakapokus din natin sa usapang flood control, nakakalimutan natin yung pagsugpo ng droga dito sa Pilipinas. Kagaya na lang nitong video na ipapanood ko sa inyo. Kasi sa panahon ngayon, ang droga talaga ay sobrang mura. Sobrang mura. Hindi, baka sabihin nyo, bakit mo alam nagdodroga ka ba? Hindi. Saan, kahit naman siguro saan sa Pilipinas, nakikita nyo na nag-aabutan na lang sila pag nagbebentahan ng droga. 'Di ba? So, eto, grabe. Tsaka iba daw talaga yung impact ng droga ngayon. Talagang nakakabaliw. Eto po, panoorin nyo po yung video ng isang Grab driver na hallucinate or matindi ang tama ng droga sa kanya. Ito po, panoorin natin. Bakit? Anong problema nito? May babae daw. Baliw yung walang babae dyan. Baliw to. Umalis ka dyan! Wala ba siyang angkas? Ay, wala siyang angkas. Papay! Adik siguro to. Bilo. Adik siguro yun. Gago. Biglang huminto yun. Oo. Itsura pa lang eh. Tamang hinala to. Hello? Oo. May babae. Buang na. Baliw. Ano to? Baliw. Wala nga, puta yun na babae, kinain na mukha. Babari. Butang ito. Bye-bye.
Tangin ang Buang na to. Kalimot. Ano? Pray natin. Walang kain-kain to. Aadik na. di kang may babae. Tangin ang yan. Sabay mo kuya. Tara. Wala oh. Adik gagong yun. Oh, biro na naman siguro dyan. Putang ina, droga pa. Yan, shabu pa more. Hayop ka. May babae daw dun sa makina. Paano magkakasya yung babae dun? Buwisit ng mga ano to, alam nyo, sa totoo lang, sobrang daming ganyan ngayong video na hindi na rin natin masyadong napapansin kasi nga, nakapokus tayo sa nakawan. Pero sa totoo lang, yan talaga yung ugat ng krimen dito sa Pilipinas. Yang droga na yan. Yang mga droga na yan na dapat ay mawala na dito. So totoo nawala yun kaso nagbalik na ulit. Tindi ng tama nila, no? Kaya kayo mga magulang, yung mga anak nyo, nako, ay doble ingat. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang daming talagang krimen na nagmumula dahil sa paggamit ng illegal na droga. Ay, napanood nyo na ba yung video ng CEO ng Peanut Gallery Media? So natuwa ako kasi nag-notif sa vlog ko. Sabi ko baka eto na yung sinasabi nilang 90 minutes video na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Di pinanood ko. Sa totoo hindi ko na talaga pinanood ng gusto kasi baka ma fake news or baka alam mo yun, yung wala na naman sa wisyo yung video. Tangin na pre, gulat ako pre. Gulat ako sis. Sobrang gulat ako. Alam mo bakit? Ilang oras yung video? Tingnan ko nga. Baka magkamali ako ha? Ilang oras yung video? 1.28 minutes. 1 hour and 28 minutes and 44 seconds. Yun, parang ganun ang video. Wala lang. Putang ina. Wala lang. Nagdadal-dal-dal lang siya doon. Martin Romualdez is fucking shit. Ganun lang. Pero wala. Nga lang. Yung inaantay nating ebidensya kay Martin Romualdez, 90 minutes video, wala lang. Nga lang. Putang ina. Sabi na nga ba, ang laking nito Ang laking pangbubudol nito no? Tanginang yan. Ay, ikaw, nabudol ka rin ba? Aminin mo. Ano, sabihin mo, kami lang yung nabudol, pati rin ikaw. Nabudol ka rin dito. Pero, ang galing ng strategy na ginawa nila kasi napaniwala din nila yung taong bayan At, may sinasabi pa nga sila, nakawawa daw yung Peanut Gallery Media, ginaya daw sa SMNI, kung ano daw yung ginawa sa SMNI, ganun daw ang ginawa sa kanya. Ulol nyo! Huwag nyo idamay ang SMNI dyan. No? Dahil unang-una, hindi bayaran ng SMNI, at hindi ko rin naman sinasabi na bayaran ang Peanut Gallery Media. Pero huwag nyong idikit ang Peanut Gallery Media sa pangalang SMNI. Magkaiba sila. Lalo na sa leader. Sobrang magkaiba. So, siguro, kung ako sa inyo, huwag nyo nang panoorin din. kasi mukhang wala namang kakahinatnan kahit panoorin din natin. Kasi ako, pinanood ko, yung iba, in-skip ko na lang, walang kwenta. Wala lang, para ka lang nag-vlog. Parang nag-vlog lang sila. Dinis lang nila si Martin Romualdez. Wala rin naman sila ipinakitang mga ebidensya. Wala din silang ipinakitang 90 minutes na video na magpapatunay na si Martin Romualdez ang mastermind sa flood control scam. Kaya kung ikaw ayaw mong mabudol, huwag mo nang panoorin. Ito, real talk na tayo, no? Kasi talagang nakakagigil na So anong gusto nyong gawin namin? I-bash namin yung 18 Marines. I-bash namin yung mga senator sa kampo ni Cayetano
na ang tanging hangarin lamang ay imbestigahan yung nakawan sa flood control scam. Gusto nyo, yun ang gawin namin. Gusto nyo i-bash namin sila Gutesa. Ano bang pinaglalaban ni Gutesa? Sinabi niya lang kung sino yung mga nasa likod ng flood control scam. Ganon din ang 18 Brave Marine at yung 14 at yung iba pang mga testigo na isisiwalat yung mga politikong nakinabang sa pera namin. So yung parang ano kasi yan ang gusto nyong ipahiwatig sa amin eh. No, lalong-lalo na lang Tulfo Brothers at yung BBM senators. Yun yung gusto nyo atang gawin namin na i-bash namin yung mga senador kagaya nila Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, lahat ng nasa kampo ni Cayetano ng mga senador. Gusto nyo i-bash namin yun. Matuwa kami na kinulong nyo si Jinggoy. Matuwa kami na nagtatago ngayon si Senator Bato de la Rosa. Yun ba yung gusto nyo gawin namin? Ha? Ano bang masama sa ginagawa nila? Yung 18 Brave Marine, tinuro lang yung mga yung mga kawatan sa gobyerno. Yung kampo ni SP Cayetano, ang gusto lamang nun malaman ng publiko kung sino talaga ang mastermind sa nakawan at kung sino pa yung mga hindi pa napapangalanan ng mga politiko na nakinabang sa mali-malitang pera. So anong masama dun? Ang gusto nyo, paniwalaan namin kayo. Isa nga kayo sa mga sa mga nagnakaw ng pera namin tapos gusto nyo, kampihan namin kayo. Ano kami, tanga? Ha? Hindi kami ganung katanga. Hindi ganun katanga mga Pilipino para yan ang gusto nyong gawin namin. Tigil-tigilan yan yung mga ganyan nyo na sinisiraan kayo. Putay na una-una, anong mapapala namin? Bakit namin kayo sisiraan? Anong mapapala nila Cayetano? Ba't kayo sisiraan? Anong mapapala ng 18 Marines? Ba't kayo sisiraan? Yung sinasabi nyo tigpa 5 million? Putang na. Punta ka lang ng mall, ubos yun. Agad. Isang linggo, isang araw, ubos agad yun. Gasino yun. Tapos, eto pa pinakamalupit dyan. Lahat kayo mga makapangyarihan. Yung 18 Marines sa Lagutesa, ordinaryong Pilipino lang din yung mga yan. Ordinaryong Pilipino na naging bayani at nagiging bayani pa ng bansang Pilipinas. Tapos gusto nyo sila yung i-bash namin. Anong masamang ginawa nila? 'Di ba? Kumpara naman sa inyo. Mga senador kayo, mga politiko kayo, mga kilalang personalidad kayo. Pero ni isang beses hindi nyo kinalaban ng mga korap sa gobyerno. 'Di ba? So paano namin kayo kakampihan? Muli po ng isang napatalang hapon para sa lahat! Oy, scammer! Oy, scammer! Oh, dito si ano? Dito yung mga kupal. Yeah. Wala po talaga mo! Sa pool, sa binte, hindi nakaganti. Bakit ka naninipa? Gago ka. Naninipa eh. Ano? Sa pool, sakit. Sakit.